may nabasa din ako sa comments na sabi niya pabata na ng pabata ang mga pasyenteng may alta presyon, diabetes, sakit sa puso, tsaka nagda-dialysis. Well, tama siya at tsaka alarming na rin talaga yung rate ng sobrang bata na nagkakaroon ng end-stage renal disease or dialysis. Nabalitaan na rin 'yan natin mula nung siguro early this year, nabanggit na padami ng padami na ano ba yung nagiging problem natin diyan. Siyempre, isa diyan is how the lifestyle changed over the generations. Isa diyan is yung pagtangkilik ng mga ultra-processed foods that is high in salt. High in salt can trigger, 'no, elevated blood pressure. Kapag mataas ang salt, yun nga, there's a keeping force for water and it increases the pressure within the blood vessels. And ultimately, kapag mataas ang blood pressure, okay, ng pangmatagalan at hindi nagagamot, okay, ng maigi, pwedeng masira ang bato or ang kidneys natin and magde-develop ng end-stage renal disease. Okay? Now, maliban din doon, ibang parte ng katawan, maapektuhan din kapag meron kang mga ganitong comorbidities. It will also involve your pancreas, it will involve your liver, kaya nagkakaroon ng samot-saring mga karamdaman ang may mga bata ngayon kasi mahilig sila sa matatamis, mahilig sila sa maalat, mahilig sa prito, mahilig sa pagkain na instant na lang, no? May napansin nga akong mga kamag-anak ko na mahilig sila sa instant noodles. Okay? Later on in their lives, napansin ko din na sobrang laki na nila and may isa akong kaklase na I think alam ko mataas ang chance of developing end-stage renal disease. It's very sad na makita kasi at an age of 30, na gano'n na yung sitwasyon niya, kailangan pa sanang maagapan kung inayos niya yung lifestyle niya. Yun, 'pag dinagdag mo din ang bisyo ng paninigarilyo at pag-inom ng alak, hindi yan makakatulong, 'no? Hindi yan makakatulong din na ibawasan yung risk factors mo. Pero yun din, kapag meron kang bisyo, tumataas pa yung chance magkaroon ka ng komplikasyon. So sa mga, nakikinig diyan na bata pa, kung may oras pa at meron kayong bisyo, mas better na tigil niyo na. Puwede niyo pang baguhin yung, lifestyle niyo, diet, have a good scheduled physical activity in a regular setting, and if ever gusto niyo magpa-check-up kayo, go get screened and siyempre alagaan niyo yung sarili niyo. Okay? Ingat.